Happy New Year mga kaparkoy! At para sa first video ng taon na to, mainit-init dahil nandito ang Red Magic 9 Pro na i-review natin ngayon. Ito lang naman ang isa sa pinakamababilis at pinaka-powerful na phone ngayon sa buong mundo. Dahil meron lang naman ito kaparkoy na chip na Snapdragon 8 Gen 3 which is ang pinaka-latest and pinaka-powerful na chip ngayong 2024 na siguradong makakapag-satisfy sa gaming needs mo pagdating sa isang smartphone. Pero ang tanong, kamusta naman ang thermal ng phone na to? Ano yung mga limitations sa dapat ninyong asahan sa device na to? Ano yung mga unique features ng device na to na wala sa ibang mga gaming phone out there? Hindi din mawawala ang pros and cons at syempre ang pinakala sa tanong, para nga ba talaga sa iyo ang device na to? Yan yung mga pag-uusapan natin. Kaya ngayon, simulan na natin. Let's go! Simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So mga kaparkoy, ito yung itsura ng box niya. Silver lang at napakasimple lang itsura. And then kapag inopen na natin to, may makikita pa tayo dito na isang box. So, and then kapag inopen natin tong box na to kaparkoy, makikita natin dito yung ating SIM injector tool. Nandito na rin yung ating warranty card. And also yung ating mismong hard case na hindi ko trip yung itsura dahil hard case at mabilis magasgasan. And then sa second layer naman nito kaparkoy, nandito na yung ating Red Magic 9 Pro. Ito yung looks niya. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya. And then sumunod naman dyan kaparkoy ay may makikita kayo ditong parang card na kung saan nandito naka-indicate yung social medias ng ating Red Magic. I-scan mo lang yung mga QR na nasa likod nito. Dito naman sa pinakadulong layer kaparkoy, makikita natin dito yung ating power brick. And then nandito na rin kaparkoy yung ating charging cable na USB Type-C to USB Type-C. And that's pretty much it mga kaparkoy. Okay, ito yung look ng ating Red Magic 9 Pro. At wala nang paligoy-ligoy kaparkoy dahil ang unang-una nyo mapapansin sa looks ito is yung kanyang camera bump dahil wala na tong camera bump. Wait lang kaparkoy, akala ko ba yung una namin makikita sa kanya is yung kanyang camera bump pero wala na siyang camera bump. Pwedeng malaman kung anong trip mo sa buhay. Wait lang, chill. Yun din yung reason kung bakit nga mapapansin mo agad yung camera bump nito dahil wala na nga siyang camera bump. Kasi usually sa mga phone na ginagamit natin, madalas yung nakikita agad natin sa back part is yung camera bump ng phone. Pero dito sa Red Magic 9 Pro, wala ka nang makikitang ganon. Pero meron lang siyang konting bump pagdating sa kanyang LED flash. Pero don't worry, napakaliit at hindi siya noticeable. At ang isa na rin sa pinaka-reason kung bakit inalisan nila yung camera bump para sa gaming experience. Dahil based on my experience kapag maglalaro ko sa device ito ng hard gaming, talagang pangmatagalan like shooting games kagaya ng Farlight 84, CODM at saka ng PUBG Mobile ay hindi ka maiilang or hindi nakakailang hawakan tong device ito kahit pang matagalang kang maglaro. However, glossy finish nga lang yung likod nito dahil glass na rin naman yung ginamit na material sa back part nito. Tama mo pa yung ganda at minimalist ng design kaparkoy netong slit version. Unlike doon sa Cyclone at saka doon sa Snowfall na variant neto dahil medyo mas ma-design doon or mas magarbo tignan dahil meron yung transparent back. Dito kasi napaka-minimalist lang. Makikita lang natin dito yung mga common like yung Red Magic na word, Red Magic logo. Nandito na rin yung Win More Game na slogan nila. Nandito na rin yung 9th generation, meaning ito yung pang 9th generation phone ng ating Red Magic. At usually, yung 09 na numbers na yan is RGB light na kung saan pwede mong baguhin or timplahin yung kulay na gusto mong i-project or i-flash or ipakita ng RGB light na to. And also, pwede mo rin baguhin yung tempo ng pagpo-project or pag-show ng light na to. It depends on you. Meron tayo ditong breathe, flow, at kung ano-ano pa. It depends na lang yan sa personality or needs mo. Dito na rin sa backpart natin makikita yung pinagmamalaking cooling system ng Red Magic. Yan yung ating RGB Turbo Fan, which is usable talaga para magpalamig ng device natin habang naglalaro dahil meron lang naman itong 22K RPM maximum. Pero kasing dalawang mode itong fan na to, pwede natin gamitin yung standard and also yung max speed niya. Ang maganda pa dito sa RGB fan na to ay fully customizable siya, meaning pwede mo piliin yung color combination na ipoproject ng fan mo and also yung tempo ng pagbiblink ng RGB light ng fan mo kaparikoy. Moving on, pag pumunta tayo sa right side ng phone na to, makikita natin dito kaparikoy yung ating 2 shoulder buttons na merong 520 Hz touch sampling rate na unsan napaka-responsive kaparikoy. And to be honest, napaka-useful ng shoulder trigger buttons ito mga kaparikoy. Lalo na kung yung setup mo sa mga shooting games is full finger style, magagamit mo kaparikoy itong mga shoulder buttons na to. Dahil pagdating sa kanyang responsiveness, wala na ako mapupula dahil totoo naman na napaka-responsive ng shoulder buttons na to. Makikita na rin natin dito yung turbo pa natin na kung saan dito nilalabas yung mainit hangin. Nandito na rin yung ating volume rack and also meron din tayo ditong circle na power button. Sumunod naman dyan kaparikoy
kapare ko yung ating game triggered button na kung saan kapag turn on natin to ay papasok tayo sa game space mismo ng Red Magic 9 Pro mga kapare ko, na kung saan napakaraming features na pwede natin gamitin, pero pag-uusapan natin yun mamaya. Pag pumunta naman tayo sa bottom part nito kapare ko, makikita natin dito yung ating SIM card tray, isang microphone, nandito na rin yung ating USB Type-C, and also meron din tayo dito na isang speaker. And then pagdating naman sa left side nito kapare ko, halos walang nakalagay, makikita lang natin dito yung kaduktong ng ating turbo fan. And then sa top side nito kapare ko, good news, meron pa rin tayo ditong 3.5mm audio jack, IR blaster, at isa pa pong high quality flagship speaker. And yes mga kapare ko, ito po ay naka dual speaker, at pagdating sa kanyang sound quality, ito yung ating sound check. Maganda po talaga yung kanyang sound quality dahil nga high quality speaker to. Talagang kapag naglalaro ka ng mga game, maririnig mo talaga, at napaka-usable ng ganitong features niya kapare ko, lalo na kung manonood din tayo ng mga Netflix or anime. It depends. Pagdating naman sa build quality nito kapare ko, ito ay naka-glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 5, which is hindi yung pinaka-latest pero isa sa pinaka-magaganda na Corning Gorilla Glass level. Naka-aluminum frame and glass back na rin to kapare ko. Moving on, pumasok naman tayo sa display part ng device na to. Meron lang naman tong 6.8 inches AMOLED display na merong 1 billion colors, 120Hz, 1600 nits peak of brightness, at screen resolution na 2480 by 1116 pixels, which is full HD plus display mga kapare ko. At ang maganda pa dito, meron lang naman tong 2160Hz PW dimming technology na kung saan makakatulong sa babadang gaming dahil hindi basta-basta magpapatig yung mata mo kahit matagal kang nakatutok sa screen mo. At pagdating naman sa touch sampling rate nito, meron tong overall touch sampling rate na 960Hz, which is at the moment siya yung pinaka-responsive screen na meron ngayon sa market. And yung pinaka-nagustuhan ko sa display specs nito ay yung pagiging full display ng ating mismong screen. Dahil kung hindi nyo napapansin, wala na po tayo ditong punch hole camera. Pero yung camera niya is nandun pa rin sa placement ng regular camera natin, which is upper center part. However, ito ay in-display na po kapare ko. Which is good thing kapare ko dahil kapag naglalaro ka, makikita mo talaga yung pinaka-full display ng device. Isama mo pa yung pagiging symmetrical ng bezel neto, at kung mapapansin niyo talagang pantay na nagbibigay ng magandang viewing experience kapare ko sa device ito dahil talagang parang display na lang yung pinapanood mo. Kagaya ng example na to. And in terms of streaming platform ay makakapanood tayo dito ng mga Full HD plus 1080p resolution display dahil ito ay naka wideband L1 na. However, pagdating sa Netflix, hanggang wideband L3 lang ito. So I think need pa ng konting optimization or need pa ng konting update kay Netflix para i-support yung wideband L1 dito sa ating Red Magic 9 Pro. Okay, move na tayo sa physical appearance, display part. Pag-usapan na muna natin yung camera nito dahil hindi naman camera-centric phone itong phone na to. Kaya unahin na natin talakayin yung port na to bago yung ating gaming performance para mahaba-haba yung pag-uusap natin doon. Unahin na muna natin yung kanyang rear camera. Pagdating lang naman dito kapare ko, meron lang naman tayong Samsung GN5 50MP main camera with OIS kapare ko. Plus, isama mo pa yung Samsung JNP 50MP ultra wide camera. And yes mga kapare ko, tama kayo ng rinig dahil both 50MP yung camera nito. At pagdating naman sa kanyang photo and video quality, ito yung mga examples. So to be honest mga kapare ko, okay naman yung photo na nakuha natin dito. However, sometimes medyo nag-wash out yung kulay niya. Hindi siya ganun ka-saturated and ka-vibrant. It depends yan sa panahon or oras kung kailan ka mag-shoot. Pero yeah, pagdating dito sa mga sample photos natin, makikita nyo naman na saturated naman yung ibang part lalo na kung matingkad yung kulay. Basta iset nyo na yung expectation nyo dito sa camera niya na hindi naman ganun talaga kagandahan at hindi natin pwede i-compare dun sa mga flagship level phone out there, pero kaya niyang magbigay ng decent quality pagdating sa photo na pwede na para sa akin. And then pagdating naman kapare ko sa kanyang video quality, meron nga pala itong kakayahang mag-shoot ng 8K at 30fps and 4K at 60fps, and most of the time ang ginagamit ko lang dun sa dalawang yon is yung 4K at 60fps. Di na ako gumamit ng 1080p and also ng 8K kasi masyado nang mataas yon. And then as you can see, ito yung sample ng mga videos natin. Kung makikita ninyo dyan, maganda kapare ko yung kanyang stabilization. Maaasahan talaga natin siya doon. Pagdating naman sa kanyang video quality, okay na rin para sa akin kapare ko. Hindi ganun kagandahan at hindi din ganun kapangitan. Nasa balance siya. At yeah, pagdating sa kanyang sharpness, pagdating sa kanyang detailed, nandun pa rin. However, meron pa rin talagang mga part na medyo noisy and also meron mga nagbe-blurred na part sa video. Which is hindi naman natin talaga maiiwasan lalo na sa isang Android phone at hindi naman camera-centric phone na phone. Kaya para sa akin,
acceptable na tong part na to. Pagdating naman sa selfie camera nito, kapare ko, meron tong 16 megapixel camera na kayang mag-shoot ng 1080p at 60 fps. At pagdating sa kanyang photo quality, kapare ko, wala na kayong masyadong kinakailangan pang-asahan pagdating dito dahil hindi talaga ganong kagandahan, kapare ko, yung makakuha nating image pagdating dito. Pero kagaya nga na sinabi ko, gaming phone naman, so hindi talaga siya camera-centric phone, kaya pwede na natin pagtiyagaan. Pagdating naman sa video, yun nga, 1080p at 60 fps, and I think capable to for 4K at 60 fps, pero yun nga, hindi siya ganong kagandahan, pero pwede na rin, kapare ko. Yun nga lang, medyo bababa pa to kapag nag-zoom call tayo or kaya nakipag-video call kakajowa, so papangit ka dito, so gamit ka ibang phone, gano'n, diba? Joke lang. So yun yung pinaka-quality niya. Ano sa tingin niyo, maganda ba or hindi? Comment down below. Pero para sa akin, hindi talaga okay yung kanyang front cam. Moving on, pag-usapan naman natin yung performance sa device ito dahil for sure, kanina pa kayo nag-aantay sa part na to. Unahin na muna natin, kapare ko, sa OS sa ginamit dito. Meron na naman tayo ditong Red Magic OS 9.0.11, the latest software update, kapare ko, as of now ng Red Magic. At napakaraming mga nabago na ito. Pag-uusapan natin mamaya. And this is based on Android 14, mga kapare ko. Kaya yes, Android 14 na po, fresh from the box itong phone na to. At pagdating naman sa RAM and ROM neto, meron tayo ditong latest LPDDR5X RAM na 12GB and also 16GB. And then meron din tayo ditong UFS 4.0 na 256GB and 512GB. At kinumbine yan sa pinaka most powerful chip na meron ngayon sa market in 2024. Yan ang Snapdragon 8 Gen 3 4nm na may max clock speed na 3.3 GHz. At meron tong GPU na isa sa pinaka-latest Adreno 750. At pagdating sa kanyang Antutu and also thermal test, ito yung mga nakuha natin. Pagdating sa kanyang Antutu, tumataginting lang naman to, kapare ko, ng 2.1 to 2.2 million Antutu benchmark score. At tingnan mo, kapare ko, yung GPU score ng mamaw na to. Meron lang naman tayong 913,000 lang naman dito. At dahil dyan, makakaasa tayo, kapare ko, na halos lahat ng games is agad yung graphics quality for sure na isusupport ng device na to. At i-check natin yan mamaya. Pagdating naman sa thermal test, ito, kapare ko, pretty decent din. Maganda yung nakuha nating result. By the way, 2 beses nga pala ako nag-test dito. And ito yung before and after ng update, mga kapare ko. And usually, pretty much the same lang naman. Pero mas naging maganda yung kanyang thermal after ng software update. However, pagdating sa ating Waldrep stress test, dito ako nakakuha ng pinakamataas sa temperature na nakuha ko sa lahat ng testing na ginawa ko. Umabot lang naman to ng 56 degree Celsius, mga kapare ko. Pero pagdating naman sa gaming test, hindi naman, kapare ko, pumalo ng ganong kataas yung temperature natin. And then pagdating sa loop score nito, kapare ko, ito na ata yung pinakamataas na loop score na nakita ko sa lahat na review on device dahil nasa 5,000 plus yung loop score nitong Red Magic 9 Pro, mga kapare ko. Ngayon, bago tayo mag-jump sa gaming test, mga kapare ko, pag-usapan muna natin yung features ng game space netong Red Magic 9 Pro. Para ma-activate tong feature nito, kapare ko, kinakailangan yung iswipe yung left side or right side ng phone ninyo habang naglalaro kayo or nag-run kayo ng game. And then dito, makikita ninyo na meron tayong option na baguhin yung speed or clock speed ng ating CPU and GPU. Makikita na natin yan dito. Meron tayo ditong echo, balance, and rise. At ang madalas kong gamiting mode dito sa kanyang CPU and GPU is yung balance mode. Bakit? Dahil hindi naman masyadong kalakasan yung need ng ibang mga application or mga games sa madalas kong nilalaro. And kapag need ko ng medyo extra power, sineset up ko siya sa rise, mga kapare ko. At bihira akong nagamit yung Diablo mode. Meron kasing Diablo mode dito sa gilid na kung saan isasagad niya, kapare ko, yung pinaka-clock speed ng CPU mo or ng iyong mismong chipset. Kung naalala ninyo na meron tayong max clock speed na 3.3 or 3.30 GHz pagdating dito sa ating CPU, ima-max out yan ng ating Diablo mode. And then mag-equals to sa mabilis sa pagkainit ng device at kinakailangan nyo talaga doon ng phone cooler. And then nandito na rin nga pala yung setup, kapare ko, para sa ating trigger button. Kailangan nyo lang i-click yung triggered button sa taas and then i-place nyo lang dito yung triggered buttons ninyo kung saan ninyo gustong ilagay doon sa part ng screen ninyo. Para lang siyang key mapping, kumbaga. And then meron na rin tayo dito, kapare ko, na bypass charging option dito, mga kapare ko. So ibig sabihin, kung ayaw mo talaga magpawat sa paglalaro at gusto mo magtuloy-tuloy lang kahit palubat na yung phone mo, pwede mo agad i-activate yung bypass charging dito sa gilid sa mismong menu ng ating game booster. So mga kapare ko, tinalakay ko lang dito yung mga important settings and features, pero napakarami pa na meron dito. Pero para sa akin, yung mga important, yung pinakakailangan ninyong malaman. And don't worry, tatalakayin ko naman yung ibang features or mga gaming features nito sa TikTok at saka sa FB page natin. Kaya kung gusto nyo malaman yon, follow and sumabaybay lang kayo sa mga platform na yan. Anyway, proceed na tayo sa gaming test. Let's go! Unahin na muna natin, kapare ko, yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphical and FPS settings dito. And then pagdating sa kanyang gaming performance, wala tayong makukuhang problema dahil napaka-smooth.
laging nasa 120 FPS to pero nagda-drop siya sometimes sa 100. Hindi siya usually 100 mga 100 plus, 110, 105 pero hindi siya nagda-drop below sa 100 FPS. And by the way mga kapare ko, yung gamit ko nga pala dito na FPS meter is Tacostat. So meron video si Cotman sa pag-setup nito. Kung gusto nyo panoodin, ilalagay ko yung link dyan sa comment section or sa ating description. And para hindi kayo makonfuse mga kapare ko, yung nakikita nyo dyan na temperature, yan po yung sa CPU temperature natin. So magkaiba po yung physical temperature, yung external, at saka syempre yung internal which is yung CPU mismo. And speaking of temperature kapare ko, after ng isang game na paglalaro natin ng tuloy-tuloy dito sa MLBB, ito yung nakuha natin na temperature. Nakakuha lang naman tayo ng 39 to 40 degree Celsius. So, syempre, iisa pa tayo para makita natin kung ganyan nga ba talaga yung temperature niya pagdating sa MLBB. And by the way, lahat nga pala ng game na sasabihin ko dito sa part na to ay nalaro ko ng almost 40 to 1 hour kada isang laro. Doon sa gagawin natin na separate gaming test ng phone na to, lalaroin natin halos lahat ng game ng isang oras mga kapare ko, minimum, para makita talaga natin yung performance na itong device na to. Anyway, after ng second game natin dito sa MLBB, it's around 41 minutes overall playing time sa MLBB, ay nakakuha lang tayo ng same temperature kanina. Nasa 39 to 40 pa rin. So syempre, hindi naman talaga tataas yung temperature nito dito sa MLBB dahil hindi naman ganong kabigatan tong game na to. Kaya isalang na natin yung isa sa pinakamabigat na game ngayon currently dahil hindi masyadong optimized ang Firelight 84. So dito sa Firelight 84 mga kapare ko, syempre as usual, ang ginawa kong setup dito is extreme and yung ating resolution ay naka-high settings pa. Wala pa akong phone na nakita na nagtagal dito sa Firelight 84 sa gantong setup ng hindi uminit. At pagdating dito sa ating Red Magic 9 Pro, ito yung nakuha nating performance. Napaka-decent, smooth na smooth yung gameplay natin. Hindi ako nakita ng kahit anong pagbagsak ng FPS. However, yung FPS natin dito is nasa 120 at nag-drop siya ng 90 FPS. Yung pinakamababa na nakita ko kung hindi ako nagkakamali is 89 FPS. Pero consider as 90 pa rin. And yeah, pagdating sa kanyang performance, nandun talaga yung ganda and smoothness ng ating mismong Firelight 84 dito sa Red Magic 9 Pro. However, pagdating sa temperature, pwede ka maglaga ng itlog dahil umabot lang naman ng 46 to 47 degree Celsius. So far sa lahat ng phone na review ko, ito pa lang yung umabot ng ganito kataas na temperature. Kasi halos naman lahat na nare-review ko ay bihira yung mga flagship level na pang gaming talaga. Nasagad kung sagad sa performance na kaya kong iset up sa pinakamataas sa settings. So sa part na to, wala akong option kung hindi gumamit kapare ko ng gaming radiator or ng cooling fan. So dito sa part na to mga pare ko, meron ako suggestion sa inyong brand, itong Plexstone. Matagal na to sa akin. At ipapakita ko sa inyo yung effectivity ng cooling fan na to. So naglaro pa ako ng dalawang game mga kapare ko. By the way, dun sa second game, hindi na ako masyado nakapag-video kasi nasarapan tayo ng paglalaro kasi smooth talaga yung mismong device natin. And also, nag-charge ako ng battery ng camera kaya dito na sa third game tayo kapare ko magpo-focus. Sa third game natin, kitang-kita naman yung improvement pagdating sa kanyang temperature dahil bumagsak talaga yung temperature niya mga kapare ko from 46 to 40 degree Celsius. Yung pinakamataas na nakuha ko dito with gaming radiator is 41 degrees Celsius to 42. Pero yung pinaka-maintain is 40. And then yung pinakamababa is 38 to 37 mga kapare ko. Which is not bad kapag meron ka talagang gaming radiator. And then after ko maglaro dito sa third game ko, ito naman yung nakuha natin kapare ko na temperature. Umakit lang to ng bahagya around 42 degrees Celsius. Pero usually nagme-maintain yan sa 40 to 42. Which is not bad mga kapare ko. And usually yan ay 1 hour plus ng playing time dito sa ating Firelight 84. Kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi ganun ka-optimize tong Firelight 84. Malalaman nyo mamaya kung bakit sa second game natin. And then, yeah, pagdating sa kanyang usability, gaming performance, walang duda, talagang kayang-kaya yan i-handle ng Red Magic 9 Pro. However, yung temperature lang talaga yung medyo issue natin kapag wala tayong gaming radiator. Pero wala akong nakita dito na pagbagsak ng performance ng Red Magic 9 Pro. Hindi siya nag-thermal throttling or kahit anong issue pagdating dito sa Firelight 84, which is nice. Next naman na nilaro natin mga pare ko is itong Genshin Impact. Nakasetup to sa highest graphical settings and 60 FPS. At pagdating sa kanyang gaming performance, napakalupit. Dahil smooth na smooth yung gameplay natin dito kapare ko sa Genshin Impact. At pagdating sa kanyang FPS, maintain all the time ng 60 FPS. But sometimes, merong mga moment na kapag marami ng mga nangyayari, nagda-drop siya sa 59 FPS. Which is not bad dahil smooth pa rin yung tingnan. At pagdating sa kanyang temperature, dito ako nabigla sa Genshin Impact. Dahil around 38 to 40 degrees Celsius lang without using
gaming radiator mga kapare ko. Kaya ito yung sinasabi ko kanina na hindi talaga ganun ka-optimize kapare ko yung ating Firelight 84. Anyway, yung next naman na nilaro natin mga kapare ko is CODM. At pagdating sa kanyang supported settings, sinagad ulit natin. Nasa Ultra FPS tayo. And then pagdating sa kanyang graphical setting, nasa medium lang. Kasi automatic na bubababa sa medium graphical settings if isi-select natin yung Ultra FPS. Just I said, need natin yung FPS. Kaya pagdating sa kanyang gaming performance, ito naman yung pinakita niya. Pagdating natin sa VR mga kapare ko, napaka-smooth ng performance niya. Maintain tayo dito ng 90 FPS. Nag-drop hanggang 87 to 85 FPS. Pagdating naman sa MP mga kapare ko, maintain tayo dito ng 120 FPS. Napaka-smooth, responsive na responsive yung screen. At pagdating sa FPS na ito, naglalaro sa 120 at nag-drop ng 107 mga kapare ko. Yun yung pinakamababa niya sa tuloy-tuloy na paglalaro. And usually, pagdating naman sa kanyang temperature ay okay na okay din. Dahil halos hindi uminit ito kapare ko dahil nasa 38 degrees Celsius lang po yung nakuha natin na temperature dito sa MP mode. At pagdating naman sa VR, nakakuha lang tayo ng 40 degree Celsius. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ilang cons na nakita ko sa device na to. Unang-una, wala siyang IP rating. Dahil nga meron tong cooling fan, so hindi siya pwede maging IP67 or IP58 man lang. And yeah, medyo magbi-build up talaga ng dumi kapag napasukan ng alikabok or ng dumi yung ating cooling fan. Kaya dapat ilayo niyo yan sa mga malikabok na lugar. Pagdating naman sa tubig, syempre, huwag nyo naman babasahin. Talagang pag nabasa yan, maaaring makapekto yan sa loob or components ng phone natin. Yung next cons ko naman kapare ko ay yung front camera ng phone na to. Talagang hindi nyo kayang asahan to pagdating sa video and also photo quality. Talagang medyo madidisappoint kayo dahil hindi nyo talaga kaya magbigay ng best quality photos and video para sa'yo dahil hindi talaga ganon kapare ko yung na-experience ko sa kanya. And kung ako yung tatanungin ninyo, medyo reasonable na rin naman yun dahil nga ginawa nila tong in-display camera. Hindi na siya yung punch hole which is maganda. Nagkaroon ng magandang benefit naman yun sa mga gamer na kagaya natin and also sa panonood ng mga movies. Kaya win-win pa rin. So yun yung mga bagay na kinakailangan nyo tandaan and also isaalang-alang if bibili kayo ng Red Magic 9 Pro. Anyway, dito ko natatapusin itong full review natin sa Red Magic 9 Pro mga para ko. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa comment section and sa next video. Yun lang. Peace!